everyone, Joka here once again and welcome back to my channel. Magwa-what's on our dinner nga tayo for today's video guys dahil marami akong mga friends na nagtatanong sa akin out of curiosity kung madali lang daw bang lutuin ang mga Turkish food at paano daw ba ako natuto nito at kung nagugustuhan daw ba ng aking mga amo ang lahat ng mga niluluto ko dito sa bahay. Why not? Ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga niluluto ko. Usually guys, every other day ako nagluluto dito sa bahay dahil nga dito sa Turkey, hindi sila katulad natin sa Pilipinas na every meal nagluluto ng kakainin. So for all of you who can watch my video, tara guys, samahan nyo ako sa aking cooking session. Sa bahay guys, kailangan meron kayong protein or yung meat, and then meron dapat vegetable, and at the same time, meron dapat carbs. So dapat hindi nawawala yung tatlong yan sa aming hapagkainan. Ang aking lulutuin for today na meat is yung chunk beef. Ayan, meron akong chunk beef dito. And yeşil pasulya, na tinatawag dito sa Turkey, na kung tawagin natin sa Pilipinas ay ang Baguio beans. At nag-iisip ako ng carbs kung ano ba yung lulutuin ko. Dahil hindi sila masyado mahilig sa kanin, guys. Tapos na rin ako mag-spaghetti. Siguro, ang lulutuin ko na lang is yung couscous. Unahin ko muna lutuin, guys, ang ating meat. So, meron ako dito food processor. At pinapadali nila yung kanilang way ng pagluluto dito. So, yun din yung technique na gagawin natin. Ganito lang. So, eto. Ayan na. So, ganyan lang guys, kadali ang pagpe-prepare ng mga ricado dito sa Turkey. Ilalagay ko na guys sa ating pressure cooker ang ating meat. Okay. Lagyan natin ng sibuyas. Salt. At konting black pepper. At lagyan din natin siya guys ng olive oil. Saka natin siya haluin. Dalawang klase guys yung ganitong dish. Pwede nyo siyang lagyan ng tomato puree or yung na food processor din natin na mga tomatoes. Pero this time ayoko maglagay ng ng kamatis, kundi ito lang, sibuyas, black pepper, salt, olive oil at konting tubig. So, ayan, ganito lang yan guys. At ready na natin siyang lutuin sa pressure cooker. Ayan, ganyan lang siya guys simple na dish. Natin siya sa pressure cooker. Ayan guys, nakaisang putahe na tayo. So habang niluluto natin ang ating meat, gawin naman natin ang fasulya. Kasi medyo malaking trabaho itong fasulya na to. Hindi basta-basta katulad ng sa Pilipinas. So kailangan natin tanggalin yung... So ito na nga guys ang ating Baguio beans. Ganito namin pine-preserve yung gulay na Baguio beans kapag galing siya sa palengke para ma-preserve pa rin natin ang kanyang freshness. Ayan. So, nakita nyo guys. Ayan ang ating Baguio beans. Yung iba guys, gumagamit ng kutsilyo para lang tanggalin yung gilid niya. Ayan. Ganito guys. Sabi ko nga sa inyo guys, napaka
daming trabaho nitong fasulya na to. Ayan. So, ganyan. Imagine nyo guys, ang laki ng natatanggal. Samantalang sa Pilipinas, ganito lang ang gagawin natin. Ganito lang ang ginagawa natin. Ayan, ganyan. So, dito hindi. So, para mapadali ang trabaho ko guys, ang ginagawa ko, gumagamit ako ng peeler. Ayan. So, may nagturo lang sa akin na isang kaibigan na mas madaling gamitin to kesa sa kutsilyo. Oo nga naman guys, look. Oh, di ba? Ang bilis. So, yan. Ang bilis. Yan lang. Ganito lang guys. At mamaya, lulutuin din natin siya sa pressure cooker. Ayan guys, tapos na ako sa wakas. Okay. Papakita ko naman sa inyo guys kung ano ba ang itsura nito. Ito nga guys, ganito lang siya. Nahiwa-hiwa ko na rin. Ayan, kailangan lang natin siyang hugasan at i-prepare pa yung ibang kakailanganing ingredients. Guys, tinanggalan ko na nga ng hangin. Tignan natin kung ano nang itsura ng ating nilutong meat. So, ayan na guys, ang ating meat. Very tender siya. Ayan. So, parang adobo lang, no? Pero wala naman akong hinalong toyo dyan. Ita-transfer ko lang siya sa maliit na kaldero, guys, dahil kailangan ko pang gamitin ang pressure cooker na ito para lutuin naman ang fasulya. So, ito na guys ang ating meat. One down. Cut na nga ako ng 2 kamatis. At gagamitin na naman natin ang ating food processor para gawing tomato puree. So, ayan. Napakadali lang guys magluto ng Turkish food. Okay. Sobrang different yung way nila ng pagluluto ng vegetable dito sa Turkey. Dahil dito guys, ang lahat ng gulay na niluluto nila is sobrang lambot. As in, parang wala ka na makukuhang vitamins and minerals sa gulay na niluluto nila. At wala kang ngipin, kayang-kaya mong kainin ang kanilang vegetables dito sa Turkey. So, kaya tayo gagamit guys ng pressure cooker dahil yun po yung aim natin, yung sobrang lambot ng kanilang gulay. So, ito na nga ang ating pressure cooker. Ilalagay lang natin ang ating fasulye. Ilalagay naman natin ang ating natirang onion kanina. Kasi 3 pirasong onion yun guys. So, imagine nyo, ganun sila karaming maglagay ng onion. And, ilagay na rin natin ang ating tomatoes. Yung ating puree na tomato. Ayan guys. Ayan, haluin lang natin ng ganyan. Of course, lagyan natin siya ng salt. Ayan. Sea salt to guys, kaya hindi ako masyadong naglalagay ng marami. Kasi medyo maalat ang sea salt. And of course, same ang ating olive oil. So, ma-olive oil talaga sila dito guys. As in, ayan, sobrang daming oil. And then, we can mix it all together. So, kailangan natin haluin. Ganyan lang siya guys. Yan. At lagyan natin siya ng konti pang tomato sauce. Yan guys, ganyan lang. At haluin natin ulit. Hindi pa natin siya sinasalang, hinahalo na. Ganyan lang guys. At ngayon naman, lagyan natin siya ng tubig. Lalagay ko nga dito guys ang tubig na gagamitin ko para makuha natin yung natirang
tomatoes. Kung gaano karaming tubig guys, marami. kasing level siya dapat ng vegetable. Itong fasulye. So, ganyan. So, ready na ulit guys na isalang sa ating kalan. So, tignan nyo ang ating fasulye. So, yan po yung fasulye. O, di ba? Iba yung technique nila. So, ayan. So, ayan, pangalawa na po. At meron na tayong meat, meron na tayong vegetable na nakasalang na po. At last nating iluluto ay ang ating carbs na couscous. At ayan na nga guys. Pinatay ko na rin ang apoy. So, ito na yung ating fasulye. So, ayan po yung ating fasulye. Tignan natin kung malambot na. Malambot na according sa gusto nilang lambot. Let's try. Look guys. So, okay na. Pagkain na ulit ng walang ngipin. So, sobrang lambot guys. Not kidding aside guys, talagang sobrang lambot ang gusto nila. Tingnan nyo naman, saan naman kayo nakakita ng gulay na kailangan pang i-pressure cooker? So, dito lang yan sa turkey. Ang ating fasulye. Last but not the least guys, ang ating carbs na walang iba kundi ang couscous. Ayan, ito kasi hindi kailangan ng may sauce. Kailangan lang natin mag-melt ng butter at yun na yung pinaka-sauce ng couscous. Ayan na nga guys, nakapagpainit na ako ng tubig sa aming kettle at ipapaboil ko lang siya ng konti bago po ilagay ang ating couscous. At habang hinihintay nga natin guys na kumulo ang ating tubig, ilipat na natin ang ating fasulye. Ayan. Ay. Oh. Ayan guys. Oh. Ayan po ang ating fasulye. At ayan na nga guys, kumukulo na ang ating tubig. Pwede na natin ilagay ang ating couscous. Ako guys, hindi ako masyado dito eh. So, kalahati lang. 1/4. Ganyan lang guys. Hintayin lang natin lumambot. And that's it. So, ngayon guys, ihalo na natin siya sa ating couscous. Ganyan lang kasimple guys. So, that's it. Yan ang couscous. Ayan na nga guys, nagluto na nga po ako ng aming dinner. At ayan na nga, isa-isahin natin. Ito na yung meat, ang aming protein, ang aming vegetables, and ang aming carbs. So, yan lang po yung tatlong for dinner. Yan. And aside from that, food na nasa loob ng fridge. So, hindi ko kailangan magluto ng napakarami guys dahil nga sobrang daming nasasayang na pagkain namin. No, control ko lang talaga yung numbers ng niluluto ko. Kasi sobrang dami na akong natatapon na pagkain. So, ayoko naman na lagi na lang magtatapon ng pagkain dahil alam naman natin ngayon guys, napakahirap ng buhay. Kaya, yun. So, do you think guys, kaya nyo rin magluto ng mga Turkish food? I know and I believe na kayang-kaya nyo rin dahil kung kaya ko, kaya nyo rin guys. So, hope to see you on my next vlog. See you and goodbye!